mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sa pananalangin, ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin: Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa aming mga sala, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ang Panginoong Jesucristo. Mapo muna po sandali. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po? Buhay pa? Gusto pang mabuhay? Gaano katagal? Matagal, ha? Matagal pa. So, kung gusto pa natin mabuhay ng matagal, dapat handa rin tayo na humarap sa mga pagsubok. Kasi hindi po yan mawawala. Kung gusto pa natin mabuhay ng matagal, kailangan handa rin tayo na makibaka sa buhay araw-araw. Araw-araw, iisip ka ng pagkain, saan ka kukuha, mag-iisip ka saan ka kukuha ang pambayad ng kuryente, kahit na may mga jumper dito. May jumper ba? Sa iba mayroon, no? Pero di ba iniisip natin yan, no? Kaya nga, napakahalaga po para sa atin yung nagdarasal tayo. Kailan ka ba huling nagdasal? Gabi. Ugali ba natin? O sana kayo po, no? Nagiging ugali ba yung nagiging bahagi na ng pagkatao natin na maya-maya ay nagdarasal tayo? Mas mahalaga yung pag-gising mo, magpapasalamat agad sa Diyos kasi nagising ka pa. O kaya naman, bago matulog, magpapasalamat din dahil nairamos mo yung buong maghapon. Pero syempre, mas mainam nga na sa bawat oras ng buhay natin ay hindi natin kinakaligtaang magdasal. Kasi yung pagdarasal, ito yung paraan ng pakikipag-usap natin sa Diyos. So kung mas madalas natin kinakausap ang Diyos, mas madalas din tayong mas nagiging kampante sa Kanya. Kasi kadalasan kapag ganito yung sitwasyon natin, ang idadahilan natin, pagod na tayo, wala tayong oras dyan, wala tayong panahon dyan. At mahirap i-memorize, no, yung mga mahahabang panalangin. Kaya mismo si Jesus nagbigay ng panalangin na madaling tandaan, na madaling isa puso. Hindi lang basta isa sa utak, kundi isa sa puso ng mga taong nagdarasal. Kung hindi ka marunong magdasal, ito yung itinuturo sa atin ni Jesus, yung Ama namin. Nasa umpisa pa lang, ipinapaalala na sa atin na meron tayong Diyos na hindi isang hari, merong Diyos na hindi madaling o hindi siya mahirap lapitan o kausapin. Kaya nga ang tawag, Ama, Tatay. Ito yung Panginoon na po pwede mong tawaging Ama, na kung meron kang kailangan, lumapit ka lang. Pero kung halimbawa po, pag nagdadasal ba kayo, ano ang madalas ninyong sinasabi sa Diyos?
Kung magdarasal, kung may hingin sa Diyos, ano ang madalas na dinadasal? Ano yung lumalabas sa bibig ninyo? Bigyan ng kalakasan ng pangangatawan para makapagsumba pa. Kasi kung ano yung nilalaman ng puso, yun din yung lalabas sa bibig. So kung ano ang pinaka-concern mo, kung puro pera, Lord, pengen naman ng pera, Lord. Kung ang desire mo, sana gumaling ka, kaya ang bukang bibig mo, sana palakasin pa ako ng Panginoon. Pero meron ba bahagi ng ating panalangin na sana mapatawad na ako ng taong nagawa ko ng mali? O kaya naman, sana makahingi na ako ng tawad sa mga taong dapat kong hinga ng tawad. Meron bang bahagi ng ganon? Kasi sa tinuro sa atin Jesus, hindi lang basta magdadasal ka para purihin ng Diyos, hindi ka lang magdadasal para humingi sa Diyos, kundi magdadasal ka din na sana magkaroon tayo ng lakas ng loob na makapagpatawad dahil tayo ay pinapatawad din ng Diyos. Kaya, yun yung isang bagay na dapat maging bahagi ng ating panalangin. Kasi yung pagpapatawad, ito yung mas nagbibigay ng kaginhawahan sa atin. Kasi yung realidad na kahit marami kang pera, pero hirap kang magpatawad o mayroong hindi nagpapatawad sa iyo, hindi nagiging panatag, hindi tayo nagkakaroon ng kapayapaan sa ating puso. Kaya nawa po, sa panahong ito ng Kwaresma, sabihin nyo nga po, Kwaresma. Kailangan natin pumasok, no? Kwaresma na. Kailangan yung paalalahanan ng bawat isa, Kwaresma na. At ang panawagan sa atin sa panahon ng Kwaresma ay yung magbalik loob sa Diyos, humingi ng tawad, at tayo po ay patatawarin. Sabihin nyo nga ulit, Kwaresma. Kakalimutan, no? Kwaresma tayo, sa susunod ng mga linggo, 4 na linggo na maghihintay tayo bago pumasok ang mga mahal na araw. Kaya magpatuloy tayo sa pagdarasal para tuluyan tayo makapasok sa pagdiriwang natin ng mga mahal na araw. Amen? Amen.